Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa 18 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tunay na sagana ang pagpapala ng Diyos sa kanyang liping hinirang, bagaman siya'y sinusuway nila, di pa rin niya pinababayaan sila, bagkus lalo nag-iibayo ang kanyang pagmamahal. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakain nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nila ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos, na magtatakip silim,
Dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa'y nalalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon, kaya nagtanungan sila, "Ano kaya ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang pinapay na bigay sa inyo ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay ating pong aawitin. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno, na sa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay. Mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain, bumuhos na parang ulan. Ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang. Masagana kung dumating, inihatid sila ng Diyos na banal niyang lupain. Sa bundok niyang inagaw, sa kalabang naniniig.
inaalahanan tayo ni San Pablo na mamuhay ng marangal at may takot sa may kapal. Mangyayari lamang ito kung tutup din natin nang may pagpapakumbaba ang mga aral ni Jesus. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hentil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natututuhan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang may pakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit,
Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 linggo sa karaniwang panahon. Hayaan niyo po na bigyan ko muna kayo ng background sa atin pong ebanghelyo na kung saan ito ay pagpapatuloy ng nangyari nung nakalipas na linggo. Pero yung tanong, sana masagot niyo rin po, bakit ba kayo naririto? Ano ba ang hinahanap ninyo? Ano o sino ba ang hinahanap ninyo? Kapag nagsisimba kayo, pag pumupunta kayo dito, kumpara sa ibang mga nasa kanilang mga tahanan lang, yung iba mga nakahilata pa, yung iba naman naguhuntahan na sa harap ng bahay, yung iba naman ay nagtatrabaho na. So kayo na mga naririto, maging sa mga nasa online, no? Mga nakatutok sa inyo po mga screen, ano at sino ang hinahanap ninyo. Nung nakalipas na linggo, ipinamalas sa atin sa kwento ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, ipinamalas ang kababalaghan o tanda. No, pag sinabing sabihin nyo nga po, kababalaghan. Ito yung mga makikita natin sa mga kilos, gawa at sinasabi ni Jesus na magpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Nung nakalipas na linggo, ipinamalas niya ang pagpapakain sa higit 5,000 katao gamit lamang ang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Matapos i-instruct ang kanyang mga alagad kung paano pakakainin ang 5,000 katao mahigit, ay natunghayan ng mga tao at inangad ng mga tao na siya ay kunin at piliting gawing hari. Gusto ng mga tao na siya po ay gawing hari dahil sa kanila pong nakita o naranasan. Kung kaya't, ang sabi po nung nakalipas na linggo, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Pero si Jesus umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. So, hindi sinamantala ni Jesus. Kasi malinaw nga sa kanya kung ano ang kanyang intensyon kung bakit niya ginawa iyon. Hindi para kumuha ng atensyon, kundi yung intensyon, makilala ng mga tao na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Okay na po tayo? Nakasunod na po? So ito yung pagpapakain sa 5,000 at higit pang katao. Kaya ngayon, may mga tao po na naghanap kay Jesus. May mga tao na sinundan si Jesus. At nang kanilang matagpuan, kanya pong tinanong o kanilang tinanong, Rabay, kailan pa kayo rito? Pero yung sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ni hindi nga alam ng mga tao, di ba, na ilang piraso lang yung tinapay na nando doon. Kasi sa 5,000 kataong mahigit, nandun sila sa isang lugar, sa isang kaburulan din.
Hindi nila alam kung ano nangyayari. Kung paanong pinagpira-piraso, ibinahagi ang ilang pirasong tinapay at isda. Pero sabi ni Jesus, dahil nabusog kayo, dahil nakakain kayo ng tinapay, kaya ninyo ako hinahanap. Hindi dahil sa tanda, hindi dahil sa kababalaghan. Ulitin ko po, no? Para lang mas ma-feel natin at mas maunawaan natin yung damdamin, no, na umiiral sa kwento natin ngayon. Hinanap nila, kailan pa kayo rito? At ang sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghan, kundi dahil nakakain kayo. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pagkain. Pag sinabi no, mukhang pagkain, baka hindi lang naman yung pagkain, di ba? Yung pwedeng mukhang pera, mukhang material na bagay, o kung ano man na nakukuha natin sa isang tao kung bakit tayo lumalapit at kung bakit natin sila hinahanap. Sa ngayon, hinahanap kayo ng mga gustong tumakbo sa susunod na taon. Sa ngayon, sila ang naghahanap sa inyo. At nahahanap kayo kahit nasa ilalim kayo ng tulay, nahahanap kayo. Pero pagkatapos, pag hinahanap mo na, hindi mo na sila mahanap. Kahit napakalaki ng bahay, hindi mo yan makikita. Pero kayo, kahit nasa ilalim ng tulay, ay hahanapin kayo. Bakit? Kasi may kailangan sa iyo. Diba? Pag may kailangan ka sa isang tao, mahanap at mahanap mo yan. Pero kapag wala kang kailangan sa isang tao, hindi mo yan makikita. Kaya ito yung damdamin, no, na sinasabi sa atin. Bakit ninyo ako hinahanap? Ito yung damdamin ni Jesus. Hinahanap niyo ba ako kasi tanggap niyo na ako? Kasi namulat kayo, nakita ninyo na totoo nga, ito si Jesus. Yung ipinapakilala ni Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ito ang anak, no? Ito ang Mesiyas. Ito ang magdadala sa atin sa langit. O nakikita lang na itong taong ito, magbibigay ito ng tinapay sa atin. Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magtatrabaho. Mayroon na tayong tinapay at isda araw-araw. Kayo po ba? Ano bang feeling ninyo? Kailangan ba kayo? Kaya kayo hinahanap? Hinahanap ba kayo dahil kailangan kayo? Alin sa dalawa? Yeah, may mga ganun kasi, diba, yung user-friendly. Tama ba yung term? Kaya nakikipagkaibigan sa'yo kasi mayroong kang gamit, mayroong kang silbi. Kaya tayo, mahalaga ka, di ba? Bawat isa mahalaga ngayon para sa mga naghahangad tumakbo sa susunod na eleksyon. Pero kapag tapos, ikaw, wala kang silbi na. Ngayon, importante ka. Di ba parang yung pag na-feel mo na importante ka. Ngayon, importante ka. Pero pagkatapos, wala na. Iwan ka na lang. Di ba? Sa bawat relasyon natin, importante po, no, yung magkaroon din tayo ng foundation na bakit ka sumasama sa akin? Bakit ka nananatili sa akin? Kailangan mo rin masagot yan. Kasi kung kadalasan, kung paano natin to ginagamit sa mga tao, ganun din natin ito nagagamit sa Diyos. Kaya yung tanong kanina, bakit ka naririto? Sino o ano ang hinahanap mo?
Nandoon na ba tayo sa punto na kaya ka nandito, ulitin ko po, no? Sa dami ng tao dito sa ating parokya, dito na lang sa Kamba, iilan lang tayo. Pero kumpara sa kanila, ng mga nakahilata pa sa kanilang mga tahanan, lumipas ng 1 linggo, ang buong araw ng linggo, hindi nagsimba, ayaw magsimba, ikaw na naririto, dahil ba mahalaga sa iyo ang oras na ito? Nandoon na ba tayo sa puntong yan na kasi kailangan mo si Kristo para sa susunod pang 1 linggo magkaroon ka ng lakas? Hindi dahil mayroong maibibigay si Jesus na material na bagay na hinihingi mo, kundi nakikita mo na mahalaga siya, importante siya sa akin at hindi siya dapat mawala sa akin. May sakit ka man o masigla ka man, pupunta ka kasi alam mo, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kaya, pag sinabi ba ni Kristo, kaya ano may sasagot mo? Pag nagsabi si Kristo, hey! Kailangan mo ba ako kaya mo ko hinahanap? O hinahanap mo ko dahil meron kang kailangan? Kaya yung dasal natin, di ba? Pag ina-acknowledge natin, Panginoon, pag ina-acknowledge natin siya na Panginoon, ibig sabihin, naniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya. Meron man o wala tayong makuha. Kesa doon sa Panginoon, tengi noon. Kaya ang bilis natin magtampo. Hindi, matotoo yan. Matao magsisimba dyan. O kaya naman, wala lang. Kung magsimba, okay. Pag hindi nagsimba, okay lang din. Walang nararamdaman na may kulang sa atin. So ngayon, kayo na po ang sasagot nito. Ano at sino ang hinahanap ninyo? Bakit kayo naririto? Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hindi nagpapabaya ang ating amang nasa langit. Batid niya ang ating mga pangangailangan, kaya naman dumulog tayo sa Kanya na may pagpapakumbaba. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtuturo tungkol sa kahalagahan ng biyayang ating tinatanggap sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maihatid nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pag-asa at katarungang hatid ni Jesus, lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Hipuin nawa na mapagpagaling na kamay ng Diyos ang mga may sakit, mga nawawalan ng pag-asa, at mga naliligaw ng landas. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Salubungin nawa ng mga anghel at mga banal ang mga kapatid nating pumanaw sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan,
na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian na makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan, manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng lahat ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, agarang paggaling ng mga may sakit, espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusanang kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
sana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami
bigyan mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos sa kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.